Hello mga ka-wonders! Ito na ang last day natin dito sa Japan. Siyempre, ang ating main purpose sa pagpunta dito is to attend the Expo 2025 Osaka, Japan in Umeshima Island. Nakabili kami ng discounted ticket dito para sa Expo 2025 ng 6,000 yen at na-waive na rin namin yung visa fee papunta dito sa Japan. Alam niyo ba mga ka-wonders na every 5 years, iba't ibang bansa nag-host ng World Expo para sa isang malaking gathering na kung saan nag-showcase ang iba't ibang nation ng culture, innovation, at vision for the future. So naalala ko pa tuloy nung Expo 2020 sa Dubai, UAE, kakagaling lang natin sa pandemic noon and being there was so memorable for me. So sobrang inspiring, I felt the whole world was connecting after such a difficult time. Doon ako nagkaroon ng excitement na abangan ang mga susunod na expo. So itong section na to guys, dito kayo bibili ng mga souvenirs. Tapos kung may mga nahihirapan naman maglakad, pwede din naman kayong mag-rent ng mga scooter or yung mga electric na parang wheelchair, especially dun sa mga disabled or sa mga elderlies na para ma-visit nyo talaga yung buong venue. So itong nakikita nyo, ito yung pinakamalaking wooden structure sa buong mundo at na-recognize siya ng Guinness World Records nung March 5. So, ang tawag dito is the Grand Ring of Osaka Expo 2025. Ang laki talaga niya. So, from here, pwede kayong umakyat. May mga escalator para makapunta kayo dun sa taas. At sa taas niyan, may mga garden at merong parang pathwalks na pwedeng lakaran. So, from Westgate, kasi dun kami dumaan, dun kami binaba ng shuttle from Namba Bus Station. Pagbaba mo dun at pagpasok mo ng entrance, sa right mo is marami ng mga food stalls, restaurants, and of course sa whole vicinity ng Expo 2020 is ang daming vending machine. So alam nyo naman ang Japan is kilala sa mga vending machine. Merong mga water station free. Basta may dala ka lang na mga tumblers or bottles, pwede mo na rin siyang hugasan doon as well. So, lahat yun is drinking water. May mga pavilions na magkakasama na yung iba't ibang countries, no? Like, example, yung South American na medyo maliliit lang na pavilion yung kanila. Actually, it's not pavilion, it's a kiosk na nag-showcase na mga products nila, mga native products nila. Like coffee, mga native items, crafts, pinagsama-sama na siya sa isang malaking pavilion. So mapapansin nyo, ang daming bata, no? Actually, pagpasok namin kanina, ang daming mga school buses kasi siguro may school trips para dito sa Expo 2020. Actually, it's a very educational trip para sa kanila dahil nagsama-sama yung 193 countries. So mapapansin nyo, karamihan sa mga attendees is may hawak silang Expo passport. No? Dito mo lang yun mabibili sa may souvenir shop. And yung passport na yun is magsisignify siya sa mga countries na napuntahan mo. So may stamp, i-stamp mo doon kung saan country. Example, napunta ka sa USA Pavilion. So merong particular na stamp ang USA Pavilion dahil nakapunta ka doon. So very nice souvenir also. So fast forward to 2025, finally, nandito na ako ngayon sa Osaka, Japan para sa Expo 2025. Grabe guys, sobrang saya ko kasi Japan is one of my dream countries to visit. And sila mismo ang mag-host ng Expo this year. So pagpasok pa lang, ramdam mo na agad yung energy, ang daming tao, ang daming pavilions. And each one had its own unique story, no? Yung iba about technology, yung iba sustainability, yung iba naman about food, culture, creativity. Pero syempre, isa sa pinaka-highlight for me was the Japan Pavilion. Ang ganda ng concept nila, super futuristic, pero at the same time, very Japanese pa rin. Ganun yung vibe. Pinapakita nila how they honor their traditions while looking forward to the future, no?
May mga robotics, paano magkakapagtanim ng um, mga halaman na hindi na kailangan gumamit ng mga harmful na chemicals. Sobrang ganda guys dito sa Japan Pavilion. Siyempre, hindi lang naman yung Japan Pavilion. No? Maraming iba't ibang bansa nag-showcase ng mga solution for climate change, healthcare, food security, and new technologies. So, nakaka-inspire makita na kahit iba-iba tayo ng kultura, lahat tayo may common goal to build a better future. It takes 30 to 40 minutes siguro yung isang buong exhibition dito sa Japan Pavilion. No? So, lakad-lakad lang. Pero as well, mapapascinate ka sa mga makikita mo. Akalain mo, sino-showcase nila yung mga famous nilang mga anime like Gundam, Doraemon. Makikita mo siya sa loob. So, nakaka-impress na ganun ka-famous ang Japan sa mga ganong category.
Ayun o, dun o. Ikot ka dun. Taday! Ganyan, dami o. Tatlo agad. Samoan. Pasukin natin ang bansa natin. Nandiyan yung South African guys sa expo sa Dubai na. Pasok tayo doon. Pasok na tayo. Dito. Meron silang official. Pwede naman hindi. Kahit hindi. Daming ano dyan, stamp dyan. Pero pangit na, kasi di na pumapasok sa ano, pabili nag-stamp na lang yung nag-stamp. 出ないから、あ、違うわ。 Hanapin natin yung Philippines. Kung gumanon tayo. Tubig gusto mo? Bila ako. Oh, alam ko lang. Gusto mo lang mag-sushi. Ha? Gusto mo mag-sushi? Gusto mo mag-sushi? Niririnig ka dito. Sushi, sushi. Saan mo nga sa akin yung ano? Picture ko ng expo. Picture ko ng expo. Tinatanong Nes mo nasa na ba? Saan doon sa Gangnam? Oh, tsaka yung Gangnam. Tsaka picture ko ng expo. Oh. Oo, marami naman yun dito. So yan, naglagay sila ng mga maliliit na mga garden sa mga gitna, tas may mga upuan na rin. So kung mapapagod ka, pwede kang magpahinga at sobrang sarap magpahinga kasi ang lamig mismo doon sa may mga ilalim ng puno. Hindi ka naman magugutom, sabi ko nga kanina, maraming kainan, mga famous na restaurant. Actually, yung sa una kong vlog na kumain kami sa may conveyor sushi, meron din sila dito. So, mamaya itatry namin yun dito. So, may dalawang entrance dito sa expo, sa east at saka sa west. Bibili pa lang kayo ng ticket. Kailangan nyo nang mamili kung saan entrance kayo papasok. Kasi may designated din na mga bus or shuttle papunta sa specific na gate kung saan yung binili nyong ticket. So from there, meron na agad mga pamphlets and maps para hindi kayo mawala kasi sobrang laki ng expo. Meron na ring mga parang mga icon sa mga doors na magtuturo sa inyo kung nasan yung restroom, nasan yung mga restaurants, anong area na kayo. So pag book nyo pa lang ng ticket nyo, binibigyan na kayo agad ng chance na makapagpabook sa kung anong pavilion ang gusto nyong puntahan. Kasi may mga pavilions na hindi sila tumatanggap ng walk-in.
gusto nila meron ka ng booking para nga naman din mas organized siya kasi may mga pavilions like Japan pavilions na tumatagal yung exhibition sa loob para matapos mo siya 40 minutes. So kung mag-walk-in ka, you have to wait for another 40 minutes. Kaya ang ginawa nila, kailangan mag-pre-booking ka na bago ka makapasok dun sa pavilions. Pero meron namang mga maliliit na pavilions na pwede ka na talagang mag-walk-in. So guys, ang saya talaga nung vibes, no? Kasi may mga pavilions like this, Qatar, Bahrain, may mga nakaschedule silang mga events. So today, ang nakaschedule na magbigay ng mga programs is Qatar. Alam niyo mga ka-wonders, yun yung gusto ko sa expo, na parang nagta-travel ka around the world in a one place. Ang dami mong matututunan, makikita, at may inspire ka talaga. So looking back from Dubai 2020 to Osaka 2025, as in sobrang sulit. Ang dami nang nangyari in just 5 years, pero isang bagay lang for sure. Ang Expo will always be a reminder that when the world comes together, amazing things can happen. Kaya para sa akin, ang Expo 2025 in Osaka wasn't just another event. It was an unforgettable experience in a journey I will always treasure. Mga ka-wonders, kung nagustuhan nyo ang mga videos ko, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification button para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos. See you on my next vlog. Bye!